Ayusin natin to. Nagbabin na ang termination system. Basta ma-terminate ang player, may makukuhang reward. Kapag na-terminate ng 79 na beses, makukuha mo ang grand prize. Ano to? May virus ba ang computer ko? Na-deliver na ang newbie package. Cash credited, 100,000 pesos. Totoo pala to, may reward kapag na-terminate. D. Pwede na akong maging walang pakialam sa kahit anong kumpanya. Eka, tumigil muna kayo lahat. Tumingin kayo sa akin. Tumingin kayong lahat sa akin. Ngayong pabagsak na ang global economy, lalala pa ang sitwasyon. Ay magkakaisa sa hirap at ginhawa. Simula bukas, may dagdag na 3 oras na unpaid overtime araw-araw. Sandali lang, may sideline pa ako sa gabi. Hinaan mo nga ang boses mo. Mahirap na makahanap ng trabaho ngayon. Kakapag-terminate lang ng kumpanya ng napakaraming empleyado. Hahaha, kung walang kukontra, pipirma kayong lahat ng voluntary unpaid overtime agreement. Kontra ako. Ang tapang naman. Alam kong may mga empleyadong hindi makakaintindi. Maalala ko sakripisyo ninyo. Tatandaan ko yan. Sasabihin mong magsakripisyo kami dahil bagsak ang ekonomiya. Nung kumikita ka ng malaki, bakit wala kaming nakuhang kahit piso? Anong alam mo? Ang alam mo lang, yung kumikita ako. Alam mo ba kung magkano ang ininvest ko sa kumpanyang to? At kung gaano kalaki ang gastos? Obligasyon mo yan. Pumunta kami rito para magtrabaho. Para kumita, hindi para makiramay sa'yo sa hirap. Bakit kung kailan bagsak ang ekonomiya at hindi kumikita ang kumpanya? Sa amin mo babawasin ang kita. Ika. Anong ika-ika? Nung nakatira ako sa basement, bakit hindi ka nakiramay sa akin noon? Anong ano? Nanay mo ba ako o tatay mo para suyuin ka't alagaan? Ikaw, terminado ka na. Terminated ang player, reward, isang electric bike. Ang galing. Mas maraming beses kang ma-terminate, mas maraming rewards. Isang termination pa at makakapag-raffle ka na. Raffle. Hehe, kailangan ko nang maghanap ng bagong trabaho. Tapos ma-terminate agad. Tara na. Boss Huo, ayos na lahat sa kumpanya. Handa na rin ang lahat ng tao. Ituloy ang plano. Lahat ng aplikanteng hindi makakarating bago mag-siyang yes, tanggalin lahat. Opo, Boss Huo. Ito po ang damit at maskara na hinihingi ninyo. Pasensya na po. Lilipitin ko po agad. Ang baho naman, grabe. Baka madumihan pa ang sapatos ko. Tulungan natin si Manong, mga papel lang naman iyan, hindi marumi. Bilisan ninyo. Baka dumating na ang interviewer. Anong itsura ba ito? Ito. Pasensya na po, sorry po. Alisin na ninyo siya dali. Mamamatay na to. Siguradong mamamatay na to. Hello, 120? May tao dito na napaso ang binti. Pumunta na kayo agad dito. Hey Siri, ano nang dapat gawin kapag napaso? Kapag napaso, Dapat palamigin muna ang sugat ng malamig na tubig sa loob ng 15, tandang bawas 30 minuto. Tapos balutin ng gauze para maiwasan ang karagdagang pinsala. Sa ganitong oras, anong ginagawa mo? rush hour na yon, hindi makakarating ang ambulansya sa loob ng 1 oras. Hoy, bitawan ninyo si Boss Huo. Ang sakit ng binti ko. Tumabi. Kung lumala ang paso niya, kaya nyo bang managot? Ang gwapo pala nitong janitor na to, At mukhang bata pa. Yung buhok niya. Baka premature white hair lang. Anong gagawin mo? Gagamutin ko yung paso mo. Ha?
Hoy, ikaw. Bakit ka nag-surgical cap? Sige na nga, bahala na. Mas importante naman nasan yung paso mo. Huwag na, huwag na. Ha? Bakit nawala yung paso? Sir Huo, tara na. Sir Hu, Janitor lang pala si Sir Ho. Hindi pa nga ako official na empleyado. Baka ma-terminate agad ako. Sir Ho. Sir Ho. Siya nga si Sir Ho. lahat ng tumulong sa rescue operations, manatili kayo. Yung iba, disqualified na kayong lahat. Ha? Sir Ho, yung kanina, hindi yun sadya. Puro misunderstanding lang. Ang principal na batayan namin sa pag-hire ay character first. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Nakapasa ka na sa character assessment. Yung posisyong ina-applyan mo ay admin supervisor. May experience ka na ba sa ganitong trabaho? Ah, opo. Naging class president ako mula elementary hanggang high school. Noong college, vice president ako ng student council. Pagkatapos, lahat ng naging trabaho ko ay related sa administrative work. Kung may XP, sabihin mo lang. Admin supervisor ka na. Ang schedule ay 9 to 5. Doble ang bayad kapag overtime. Kung wala ka namang reklamo, pirmahan mo na lang yung kontrata. Yes, tatanggap ako. Sa wakas, makakapag-umpisa na talaga ako. Yan na, malapit na akong marinig. Kung wala ka ng ibang kailangan, pwede ka nang lumabas. Anong ginagawa mo? Ang kontratang yan ay pinag-usapan namin ng Dayang Group. Nang kalahating buwan, President Ho, nakakita ka na ba ng diwatang nagkakalat ng bulaklak? anong ibig mong sabihin? Ibalik mo ang kontrata. Original yan. Wala tayong kopya niyan. Hehe, ang galing nga eh. Kapag pinunit ko to, siguradong matatanggal ako. Diwatang nagkakalat ng bulaklak. Ha ha ha. Baliw kang babae ka. Alam mo ba ang ginagawa mo? President Ho, maganda ba ang diwatang nagkakalat ng bulaklak kanina? Baliw ka. Tatanggalin na kita. President Hu, huwag. Huwag mong pirmahan. Ha? President Hu, bakit po? Ang babaeng ito ang pumunit ng kontrata natin sa Dayang Group. Na inabot ng kalahating buwan para pag-usapan. Magaling. Napakagaling ng pagkakapunit. Ha? President Ho, may balita ako ngayon lang. Yung Dayang Group, baon sa utang ng ilang bilyon. Wala naman palang sapat na kapasidad. Buti na lang napunit ang kontrata. Hindi pa nailalabas ng finance ang bayad. Ano? Supervisor Lee, pasensya na sa kanina. Nadala lang ako ng emosyon ko. Nailigtas mo ang kumpanya sa 10 milyong pagkalugi. Ha? Supervisor Lee, swerte ka talaga ng kumpanya. Bago ka pa lang. Pero ang laki kaagad na naitulong mo. Ah, yun ba? Wala yun. Maliit na bagay lang. Kung wala na po kayong ibang kailangan, mauna na ako. Nagkagulo nga on tuloy lang bukas. Hindi ako naniniwalang. Hindi niya ako sisipain. Kung late ako sa unang araw, sigurado. Magwawala si MK Ho at sisipain na niya ako kaagad. Grabe ang tapang na manager na to. Leti agad sa unang araw. Narinig ko hindi daw sinasagot si MR Ho. Siguradong galit na galit si MR Ho ngayon. Manager Lee, nasaan ka na? Manager Lee, ayaw na ayaw ni MR Hu ang late. Alam na ni MR Hu ang nangyari. Galit na galit siya. Buti nga magalit siya. Yan nyo dyan, dadagdagan ko pa. Dadagdagan ko pa ng dahilan para sipain ako. Tama ba ang nakikita ko? Naglalaro siya ng laro. Manager Lee, tigilan mo na yan. Kitang-kita sa sihig. Huwag mo akong istorbohin, mag-ultimate na ako. Nandyan na si MR Ho. Manager Lee, walang dahilan ang pag-late mo ng 5 oras. Wala kang maibibigay na rason, tapos ngayon nantarang ka. Naglalaro habang oras ng trabaho. Sobra ka na. Kaya ko pang. Sumobra pa lalo. Ang yabang mo naman. Nakapagligtas si Liwanling ng 10 milyon para sa kumpanya. Halatang may talento siya.
Sinusubukan lang niya ang reaksyon ko. Ganito na ginagawa ko, hindi mo pa rin ako sisisantihin. Ipinapahayag ko na. Nailigtas ni Manager Lee ang 10 milyong lugi ng kumpanya. Bibigyan ng reward si Manager Lee ng 100,000 at 3 araw na leave. Hindi mo ako tatanggalin? Bibigyan mo pa ako ng 100,000. Kaya pala, sinusubok mo lang talaga ako. Si Supervisor Lee, asang kanya? Ang daming na ipanalong halaga, kaya nararapat lang ng gantimpala. Dati, kasalanan ko na hindi ako agad nakapagbigay ng nararapat na pagkilala. Salamat sa pagkilala, Chairperson Hu. Sige, ipapatuloy niyo ang trabaho. Kay Supervisor Lee naman. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Saan ba kasi nagkamali? May sira ba talaga sa utak ang lalaking to? Ganito na ginagawa ko, pero ayaw pa rin niya akong tanggalin? Supervisor Lee, ang galing mo. Hindi basta-basta pumupuri si Chairperson Hu. May itatanong ako sa inyo. Ano ba ang pinakaayaw ni Chairperson Hu na ginagawa ng empleyado? Yung mga patay mali siya, late pumasok at hindi maayos sumuko. CJ, yung mga impormasyon na yan walang kwenta. Lahat ng sinabi mo, ginawa ko na. Supervisor Lee, ang pinakaayaw ni Chairperson Hu ay yung mga taong nakikialam sa personal niyang buhay. Huwag na huwag mo siyang niligawan. Yung dating deputy CE, magaling siya. Pero dahil nakagusto kay Chairperson Hu at binigyan ito ng bulaklak. Tinanggal siya. Ito maganda. Sa wakas, nahanap ko na. Ang dahilan para ma-terminate ako. Xiao Chen, ang Hu Group natin ay isang malaking kumpanya. At hindi kapos sa pera. Pag uwi mo, huwag ka nang magtrabaho. Dad, alam ko na. Pagkatapos kong panoorin tong natitira, titigil na ako. Kung manonood ka, Pumili ka na. Si Daddy na ang bahalang manligaw para sa'yo. Itingnan kita ng tatay mo. Anak, 27 ka na. hanggang ngayon, wala ka pang nagiging nobya. Baka naman hindi ka pala interesado sa babae, sa lalaki. Dad, ano ba yung sinasabi mo? Nag-aalala lang naman. Ang tatay mo, di ba? At saka, sa akin pa ba, may hindi ka masasabi? Dad, wala akong problema sa sexuality ko. Masyado lang po akong busy. Sinabi ko na, di ako interesado sa di kilala. Di mas madali yan. Sa kumpanyang itinayo mo. Sigurado maraming single na babae yan. Alam mo naman ang pamilya natin. Ang tinitin natin ay pagkatao. Hindi ang pinanggalingan. Kumpanya? Usapang tapos na to. Bukas, sasama ako sa'yo sa kumpanya. Hindi ba yan si Supervisor Lee? Magtatapat na ba siya ng pag-ibig? May nililigawan ba si Supervisor Lee sa opisina? Dad, tingnan nyo, ito na po ang kumpanya namin. Sigurado nang gagana to, basta umamin ako kay Hu Chen. Tiyak na tatanggalin niya ako. Hu Chen, gusto kita. Maging tayo na. Nababaliw na ba siya? Umamin siya ng pag-ibig kay President Hu. 3 araw pa lang silang makakilala ni Supervisor Lee at President Hu. At naglakas loob agad siyang umamin? Kapal ng mukha. Guwapo ni President Hu. Magkakagusto ba yun kay Supervisor Lee? Ining, ang galing mo ah. May marating ka. Alisin mo yung bulaklak. Anong ginagawa mo? Hu Chen, simula pa noong una kitang makita. Nagkagusto na ako sa'yo. At sa ilang araw na magkasama tayo, mas lalo akong nahulog. Hindi ko na kayang pigilan. 3 araw pa lang silang magkakilala. Hindi na agad mapigilan ang pag-ibig. Hu Chen, sagutin mo na ako. Tanggapin mo ang pag-amin ko o tanggalin mo ako. At pagkatapos nito, hindi na tayo magkikita pa. Supervisor Lee, ikaw. Matalino ako. Magbibigay ako ng imposibleng opsyon. Mukhang may choice, pero ang totoo, termination lang ang tanging sagot. Hu Chen, magsalita ka na. Tanggalin. Tinatanggal kita, Chenwen. Palayasin siya agad-agad. Sa wakas, tapos na rin ang misyon. Sandali lang. Ang anak naming si Hu Chen. Tinatanggap namin ang pag-amin mo. Ano? Pumayag ang ama ni Presidente Hu. Hindi ba dapat sisantihin mo muna ako? Hindi kuya, sino ka ba? Dad, anong ginagawa mo? 3 araw pa lang kaming magkakilala. Dad, Dahil lang sa pagtawag mo sa akin ng dad, aprobado na ang relasyon ninyo. Bakit mo siya tinatawag na dad?
Isa lang siyang supervisor sa kumpanya. Anong masama sa supervisor? Ako mismo, nagsimula rin bilang supervisor. Tingin ko magaling ang supervisor Lee na ito. Napakabata pa pero napakalaki ng potential. Hindi po, misunderstanding lang ito. Ineng, naiintindihan kita. Iniisip mo lang na hindi ka bagay sa anak ko dahil Cinderella story ito. Sage, i-anunsyo ko na. Anong pangalan mo? Li Wanmeng. Inaanunsyo ko na si Lee Wanmeng bilang Vice President ng Chanxiang Gaming Company. Dad, Vice President? Ang bilis naman ng promotion ni Supervisor Lee. Grabe. Ayokong maging ili. Gusto kong masisante. Ineng, naiintindihan kita. Mula ngayon, huwag ka nang mag-alala. Tungkol sa agwat ninyo ni Hu Chen. may patakaran ako dati kung gusto niyang maging E. Kailangan niyang makuha ang investment ng pamilya Son o si Sante siya. Pamilya Son? Hu Chen, halatang naghahanap ka lang ng away. Dito sa Haishi, sino makakakuha ng investment ng pamilya Son? Ibig mong sabihin kapag hindi ko nakuha ang investment ng pamilya Sun, sisisantihin mo ako. Siyempre, Sige, ako na ang bahala. Supervisor Lee, si President Son ng Son Group ay mahigit 6 na puna. Ang hilig lang ng matanda ay bowling. At pag-inom ng tsa, bakit natin siya imbitado sa KTE? Hindi ba pang hindi maganda iyon? Assistant Chen, Relax ka lang. Tratuhin mong kaibigan ang kliyente. pero ang pamilya ni President Son ng Son Group ay may komplikadong sitwasyon. Lahat ng pamilya niya ay namatay sa aksidente ilang taon na ang nakalipas. Wala na siyang interes sa negosyo. Kailangan nating ipakita mamaya ang 100% sinseridad. Isang malungkot na matanda. Kung iinisin ko siya mamaya, siguradong mabibigo ang negosasyon. At matatanggal na ako sa Hochen. President Son, narito na po kayo. Nandito na si Sun Xiaomi. Umupo ka lang kung saan mo gusto. Son Xiaomi. Ganyan ba kayo makitungo sa bisita ng kumpanya ninyo? Pati simpleng galang hindi nyo kayang ibigay. President Son, pasensya na po talaga. Ang supervisor Lee namin ay bago pa lang sa trabaho. Tinawag kitang Xiaomi bilang respeto. Sa labas, President Sun ka. Pero dito, tatawagin mo akong ate. Sage. Ganyan ba talaga ang ugali ng Chanxiang Gaming Company? Sinasabi ko na sa inyo ng diretso, hindi na mamumuhunan ang Sun Group. Sa inyo. May sira ka ba sa ulo? Lumabas tayo para mag-relax, di ba? Laoson, tara na. Patay. Hindi lang kontrata ang nawala, pati si President Son na offend pa. Relax ka lang, Boss Son. Pasok kayong lahat. Hello, boss. Ang dami ng pinagdaanan sa pag-ibig, pero nandito na tayo sa party. Kantahan mo na, Mere, party time na. Son Xiaomi, kailangan mong bumangon. Namatay lang naman ang anak mo. pati ang umuhay. Ilang taon na rin ang nakalipas, dapat bitawan mo na yan. Mag-enjoy ka na. Party time na. Supervisor Lee, huwag mong laging banggitin ang pamilya ni Boss Son. Assistant Chen, tumahimik ka na lang. Ako ngang si Son Xiaomi, wala akong sinasabi, ikaw pa. Sun, sumama ka na lang sa akin. Araw-araw kitang ilalabas para magsaya. Tumigil ka. Sino ang tinatawag mong Son? Tatawagan ko si Boss Hu. Sisantihin kita. Sisantihin mo ako. Ito na ang pagkakataon ko. Tinatawag lang kitang Mere para purihin ka, pero akala mo kung sino ka na? Akala mo sikat ka na? Lee Wanmeng, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Siguradong sasabihin ko sa boss. Lahat ng ginawa mo ngayong Kung ganyan na ang usapan, tiyak na hindi na makikipag-partner. Ang boss Sun na yan sa kumpanya. Sobrang disappointed ako sa'yo. Huwag mong kalimutang bayaran ang bill. Tama siya. Kung buhay pa ang mga anak ko. Siguradong ayaw nilang makitang malungkot ako. Lee Xiaomi, napakabait mo. Lee Wanmeng, ang lakas ng loob mo magpakita sa opisina.
Ako ang EUK supervisor ng kumpanyang ito. Bakit hindi ako papasok? 2:00 na ng hapon ngayon, 5 oras ka ng late. Na-late ako. Ano naman ngayon? Late ka, malitawag, sira ang Sun Group deal. Eh di tanggalin mo ako. Nakagawa ako ng ganito kalaking problema. Hindi mo na siguro kaya di ba? Chen Wen, ihanda mo agad. Ipadala ang termination notice sa lahat. Hindi na siya pwedeng i-hire kahit saan. Sige po. Huboy, bakit galit na galit ka diyan? Huwag mong sabihing na parito ka para saktan ako. Tita Son, Dad, bakit kayo nandito? Di Xiaomi, gusto kitang pasalamatan. Kahapon, inisip mo ako sa katotohanan. Anong sinasabi mo? Minura kita. At pinapasalamatan mo ako. Nagdesisyon na ako. Para sa'yo, Li Xiaomi. Liwan Meng, handa akong mag-invest. Sa Tianxiang Gaming Company, 10 milyon. President Son, hindi ba kayo na-offend sa ginawa ni Manager Li kahapon? Tama ang sinabi ni Xiaomi. Kung buhay pa ang pamilya ko, Hindi nila gugustuhing makitang malungkot ako. Kaya, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Sinabi ko ba talaga yan? Xiaomi, naiintindihan ko. Anong naiintindihan mo? Normal na business meeting, syempre, hindi pupunta sa iyo. Sa lugar ng mga kabataan, gusto mo lang na maging masigla ulit ang buhay ko. Hindi na puro kalungkutan. Naiintindihan ko na. Manager Lee, siguradong. pinag-aalan mo ng mabuti ang sitwasyon ni President Son. Kaya kiki ang napiling. Masasabi ko lang, napaka-konsiderete mo talaga. Ito, Chen, ngayon nakikita mo na, si Xiaowan ay may kakayahan. Pwede mo na ba siyang ligawan? Dad, hindi ako pumayag sa pag-amin niya. Pumayag lang ako na maging. Vice President siya ng kumpanya. Sa akin also. Itason, tara na. Xiaomi, Makinig ka. 1 milyong puhunan, papasok na agad. Pag may oras ka, balik ka lang dito. Detected, hindi pa tapos ng player ang termination challenge. Huling araw, 15 na araw. Kapag bumagsak sa hamon, magkakautang ng 100 milyon. ngayon ang celebration mo. Huwag ka lang nakaupo diyan, Iili. Nakaupo kasi kayong dalawa ni President Wu. Hindi tuloy makapag-enjoy ang mga kasama natin. Tama, Iili. Hindi ba nililigawan mo si President Wu? Papuntahin mo na siya. Tumayo at sumayaw. 15 araw na lang kahit anong paraan. Kailangan ma-terminate ako. Huochen, tayo na at sumayaw. Wala akong oras. Huochen, huwag kang magmalaki. Sa opisina, presidente ka. Dito, ordinaryong tao ka lang. Anong tinitingin mo? Wala ka bang nakitang maganda? Huochen, akala mo ba porket mayaman ang mga Hu? Pwede mo na kaming maliitin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huochen, akala mo ba? Lahat ng kausap mo may hidden agenda? Hindi ko talaga kayang tanggapin. Ang tulad mo, mayabang, makasarili, walang pakialam sa iba. Iili. Paano gagawa? Magsalita ng ganyan kay President Wu. May mali ba sa sinabi ko? Sino mang kumausap sa kanya? Laging walang pake. Parang may utang sa iyo ang lahat. Huochen, kung ayaw mong manatili, umalis ka na agad. Ikaw naman, ilang salita lang sinabi ko sa'yo. Wala akong sinabing uminom ka. Ano pang susunod kong gagawin? Ikaw ba ay masokista? Ganyan na kita kong insultuhin. Ni katiting na galit, wala ka. Sumayaw ka na nga lang, pumikit ka pa. Ayoko nang uminom. Pasensya na, Presidente Hu. Pakiusap, tanggalin mo na ako. Vice Presidente Lee, sobra ka naman. Bakit mo binuhusan ng alak ang mukha ni Presidente Hu? Ayos ka lang ba, Presidente Hu? Liwan Meng, ikaw. Dumating na rin sa wakas. Alam ko na sa pakikipag-negotiate sa labas ng kumpanya. Hindi maiwasang makatagpo ng mga taong mababangoy. At minsan, para sa interes ng kumpanya, wala kang choice kundi inumin. Ang alak mula sa mga business partner. Ano bang sinasabi mo?
Lahat ng ginawa mo ngayon, sigurado akong para ipakita sa akin kung gaano kahirap makipag-deal sa labas para sa kumpanya. Ito, Naiintindihan ko na rin. Ibig sabihin, si Vice President Lee pala. Iyon ang gustong ipahiwatig. naiintindihan mo na rin. Naiintindihan na rin nating lahat. Vice Presidente Lee, nakuha ko na. Gusto mong ipaalam kay Presidente Ho kung gaano kahirap maghanap ng kliyente. Tama? Ano bang pinagsasasabi ninyo? Para kay Presidente Hu. Tagay, 3-5. 3-6. Shot na. Hu Chen. Anong ginagawa mo? Wala. Pasok na muna ako sa kwarto. Magpahinga ka na. Paano ka ba magmaneho? 5 milyon. Layasan mo ang huglo. Layuan mo si Ho Chen, may ganitong grasya pa. Magpapakilala ako ang tagapagmana. Ang Ho Group, si Jose. Magkaibang mundo kayo mo dyan. Kaya mas mabuting kalimutan mo na siya. May 5 milyon sa card na ito. Layasan mo ang huglo. Layuan mo si Ho Chen, sayo na ang card na ito. Miss Hugh, napakabait ninyo. Pinaalis niyo na ako. Binigyan niyo pa ako ng pera. Miss Hugh, gusto niyo ba si President Ho? May naisip akong paraan. Hindi lang magiging suklam na suklam sa akin si President Ho. Hindi ako pagiging natin ng list. Si President Ho sa iyo. Hindi ba dapat manindigan kang ipaglaban si Ho Chen? At huwag tanggapin ang pera kahit mamatay ka pa. Miss Hugh, bawasan niyo na kasi ang pagbabasa ng mga boss romance novels. Ito ang plano ko, maghanda ka muna ng isang proyektong malulugi at ialok sa akin tapos kapag ang fiancé ang gaming company ay kapos na sa pondo, saka kapapasok ng bonggang-bongga. Para magningning ang mga mata ni President Ho at siguradong mabilis kang mamahalin niya at susuklaman ako ng husto. Miss Hugh, masaya akong makatrabaho ka. Ang game na din-develop namin ay tinatawag na Chicken Battle. Ito ang kauna-unahang sandbox AES shooting game sa mundo. Kung handa mamuhunan ang inyong kumpanya ng 20 milyon, handa kaming maglabas ng 38% na shares. Itong game niyo. Kabuwang puhunan, 5 metro. Mamumuhunan tayo ng 20 metro. Pero 38% lang na shares? Vice President Lee, mukhang hindi ito patas at saka, hindi na rin masyadong sikat ang shooting games ngayon. Naku, Sa tingin ko ang proyektong ito. ay may magandang kinabukasan tayo ay mamumuhunan. Kahit iili, kailangan ay negotiate para mas malaking shares. Ang 38% ay napakaliit. Pwede naman nating pag-usapan yan. Sage. Kung gayon, Maglalabas kami ng 50 milyon para makuha ang 100% ng shares. Naku, Vice President Lee, napakaganda talaga ng pananaw ninyo. Sa mga investment na may pangarap, hindi nagkukuripot ang kumpanya namin. Kapag nalaman ni Ho Chen na ako ang gumawa ng ganito kalaking butas sa pondo, siguradong tatanggalin niya ako. Yehey! Vice President Lee, itong investment sa pagitan natin ay tiyak na magiging alamat sa industriya. Sa araw ng game launch, dapat talaga pumunta ka. Huwag kang mag-alala, pupunta talaga ako. Etset, aha. Yahoo! President Zhang, napakahusay ng ginawa mo. Ang Ho Group ay hindi makakalimos sa ambag mo. President Hu, yung proyekto ng kumpanya namin, dati sigurado na malulugi. Sobrang laki ng butas sa pondo. Pero ngayon, ang Chanxiang Gaming Company ay nagpadala sa amin ng 50 milyon. Siguro. Dahil sigurado ng lugi, gastusin nyo na lang. Ang dahilan ng pagkalugi ay dahil kulang sa pondo para sa promotion. Ngayong may pondo na para sa promotion, baka sakaling maging hit pa ito. Sige na President Zhang, bumalik ka na muna. Sa araw ng game launch, ako mismo ang pupunta sa venue. Sage. 5 taon ang ginugol namin. Sabihin mo nga sa akin, sa buhay, ilan bang 5 taon mayroon tayo? President Zhang, ito'y gawa ng dugot tawis namin. Pero ang kumpanya, wala ng pondo para sa promotion. Napakahalaga rin ng promotion ng laro. Kapag walang promotion, talagang walang makakaalam ng laro natin. Ang pagpunta ko rito ay magdala ng magandang balita sa inyong lahat. Ang Chanxiang Gaming Company ay nag-invest sa atin ng 50 milyon.
maliligtas na tayo. Sa susunod na 3 araw, isa lang ang kailangan nating gawin. Gamitin ang 50 milyon para ipaalam sa buong mundo ang Battle Royale Wars. Sobrang bongga. Ang sarap nito. Vice President Lee, may ganitong sitwasyon na pero kumakain ka pa rin? Naku, Assistant Chen, launch event lang yan. Relax ka lang. 50 milyon ang ipinasok ng kumpanya rito. Kapag bumagsak ang launch, malulugi ang kumpanya. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi yan mangyayari. Chen, kumain ka ng ubas. Li Wanmeng, tama na yan. Sino ba si Presidente Hu para kumain ng kung ano-ano lang? Ubas lang naman. Bakit hindi siya pwedeng kumain? Presidente Hu, talagang kinain mo? Dumating na si Miss Hu. Magsisimula na ang launch. Umakyat na tayo. Hu Chen, alam mo bang niloko ka? Hu Chen, sa wakas darating na rin. Kapag nalaman ni Hu Chen ang totoo, tiyak na sisipain niya ako. Ang taong ito, nakipagsabuatan kay Presidente Zhang para lokohin ka. Li Wanmeng, ang 50 milyong investment ng Chansang Company. Naubos lahat. Vice President Lee, Li Wan, ano ba talaga ang nangyayari? Hu Chen, naniniwala ako sa kanya. Hu Chen, ang larong ito ay isang talunang laro, ang Chansang Game Company. Wala nang laman ang account ngayon. Namuhunan ang Chanxiang ng 50 milyon. Kapag nasayang lang ang 50 milyon na yan, ang Chanxiang. Malapit ng malugi. 50 milyon para sa isang laro lang. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng Chansang Games. Hu Chen, pasensya na. Para lang matanggal ako. Kailangan kong gawin ito. Hu Chen, ang tanga mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam na niloko kita. Tama nga naman ang Hu Group ninyo. Napakaraming pera. Malamang. Wala na kayong pakialam sa 50 milyon na yan. Li Wanmeng, Vice President Lee, ano bang pinagsasasabi mo? Naku, Ili naman. Ikaw na ang pinaka. May pananaw na investor na nakilala ko. Anong ginagawa mo? Mga boss, ang dinevelop nating Battle Royale War Game presale. ay lumampas na sa 5 milyong kopya. Ang kabuwang benta ay umabot sa 80 milyon. Sobrang patok. Tingnan nyo ang screen. President Hu, blockbuster ang game. Paano nangyari to? Iili, Kanina mali ang akusasyon ko sa'yo, Li Wanmeng. ikaw lang pala ang nakakita na ang Battle Royale War na to ay magiging hit. Ama, kung walang investment ni Iili, hindi abot sa ganitong kasikatan ang laro natin. Hindi ba't sabi mo 100% lugi ang project na to? Dati, budget ng kumpanya ay napunta lahat sa Ari. Pero ngayon, dahil sa 50 milyong investment ni Iili, may pundo na tayo pa sa marketing. Pinagloloko niyo ba akong dalawa? Miss Hu, hindi namin alam na magiging ganito ang resulta. Miss Hu, Itigil mo na ang pagpapala ng chismis. at paninira sa ii namin. Hindi, Hu Chen. Sila talaga. Nagsabuatan para lokohin ka. Genwen, kanselahin mo agad lahat. Ng partnership sa He Group. Ako. Patay. Director Lee, bakit hindi ka uminom? Medyo masama ang pakiramdam ko. Anong nangyari? Pupunta lang ako sa banyo. Sumama ka sa amin. Li Wanmeng, ipaliwanag mo nga sa akin. Ano ba talaga ang nangyari ngayon? Hindi ba ang usapan? Malulugi dapat ang larong ito. Ngayon, bawi tayo ng sobra. Aksidente yun, aksidente talaga. May isa pa akong plano. Ano pa bang pakulo mo? Si Director Ho ayaw na ayaw niya nang may lumalapit na ibang tao sa kanya. Mamaya, Aayain ko siya, tapos magkukunwari akong hahalikan siya. Tapos bigla kang lilitaw, isang babaeng bayani na sasagip sa gwapong boss. ganyan din ba?
Ako na ang bahala. Liwanmeng, anong nangyari sa'yo? Director Hu. Nakuha ko para sa kumpanya. Ang ganito kalaking deal. Hindi ba dapat mo akong gantimpalaan kahit kaunti? Ano bang gusto mo? Naaalala mo pa ba ang pag-amin ko sa'yo? Bakit hindi siya umiwas? Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Director Hu. Chen, okay ka lang ba? Alam ko na noon pa. Itong si Li Wanmeng may gusto sa'yo. Hindi ko inakalang gagawin niya sa'yo ang ganito. Wala naman siyang nagawa sa akin. Pero ikaw, bakit bigla kang sumulpot dito? Chen, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may gawin sa'yo. Ang babaeng yan. Nagkakamali ka. Kami ni Liwanmeng. Nag-uusap lang ng maayos. Impossible. Kanina lang, kitang-kita kong. Anong kanina? Miss Yu, asikasuhin mo muna ang sarili mo. Ako, Miss Hu, umalis ka na lang agad. Bilisan pa, Liwanmeng. Lapasan mo na yung nasa harap. Boss Ho, manahimik ka nga. First time kong sumakay ng scooter. Ang saya pala. Detected, hindi pa kumpleto ng player ang Termination Challenge. Final 7-day countdown. Kapag nabigo ang player sa challenge, magkakaroon ka ng 100 milyon na utang. Ano? Ano yan? Bumaba ka. Bakit? Tapos na ang working hours. Wala akong obligasyong ihatid ka pa uwi. Hindi ikaw. Liwanmeng, wala pang nangahas gumawa nito sa akin. Dad, Hook Chen. Nabalitaan ko na malakas ang kita ng Gemi na ininvest ni Liwanmeng. Bakit pa ang hindi ka masaya? Dad, si Liwanmeng. Iniwan niya ako sa kalsada. Simula pagkabata. Wala pang nangahas gumanyan sa akin. Nagtatampo lang yun sa'yo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang tinis niya? Ano? Dahil lang sa maliit na hindi pagkakaunawaan, magagalit ka sa kanya? Tingnan mo nga ito. Tingnan mo ang litratong ito. Tapos tingnan mo ito. Ginantaan ng Hu Group si Liwanmeng na traidurin ang kumpanya, pero hindi niya ginawa. Kumita pa siya para sa kumpanya. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Kasi mahal ka ni Liwanmeng. Sa laki ng tinis niya, wala siyang sinabi kahit isang salita. Dahil lang sa maliit na hindi pagkakaunawaan, magagalit ka sa kanya? Magulo ang isip ko ngayon. Kitang-kita ko naman sa'yo. Si Liwanmeng ay isang mabuting babae. Pahalagahan mo siya ng husto. Dad, ano nang dapat kong gawin ngayon? Sa tingin ko, ngayon, si Liwanmeng sa'yo. Medyo nadismaya. Sa mga susunod na araw. Baka manggulo siya. Kaya bilang isang lalaki, dapat matuto kang umunawa. Dad, huwag kang mag-alala. Kahit ano pang gawin niya, hindi ko siya sisihin. Vice President Lee, sisiguraduhin kong hindi na ito maulit. Hoy, Zhangji, huwag kang masyadong kabado. Isa kaming game company na walang masyadong patakaran. Halika, tingnan ko kung anong nilalaro mo. Hindi ba ito yung bago nating investment na Battle Royale? Mag-login ka, sabay tayong magduo. Ayos, nahanap ko. Anong ginagawa ninyo? Zhangji, huwag kang matakot, nandito ako. Sino bawal maglaro? Ako bahala. Kung di ako sisibakin, payat lahat. Huwag Shen, hindi ka na makakapagpigil, ano? Liwanmeng, hindi ba sobra ka na? Hindi lang ikaw ang naglalaro. Pati ang buong kumpanya, hindi na makapagtrabaho ng maayos. Hindi naglalaro si Liwanmeng. Time test lang niya ang bagong acquired game ng kumpanya. Ang Battle Royale. Kailangan mong maging player mismo. Para makita ang mga kahinaan ng laro. Naku, sana hindi ko na lang nilaro to. Si Director Lee paborito sa Yirei. Decision ko. Bibigyan si Director Lai ng 10 araw na paid leave at dodoblehin ang bonus. Hindi pwede. Ayoko ng leave. Paano ako matatanggal kung magli-leave ako? Kusang tinanggihan ang leave, tunay na modelo ng sipag. Dapat tularan niyong lahat si Director Lee. Dahil sa tagumpay ng Battle Royale na to, napansin tayo ng headquarters. Nag-organize ng special forum si Dad para imbitahan ka. Sa wakas, dumating na rin ang pagkakataon ko, ang mga board member ng Hu Group. Kumalat sa buong hilagang probinsya. Kapag ginulo ko itong forum na to, hindi rin ako papatahimiki ng mga board member ng grupo.
Seryosohin mo talaga itong forum na to. Ipapakilala ko kayo sa lahat. Siya ang CE ng Chansiang Gaming Company. Isang subsidiary ng Who Group. Siguradong nakita nyo na siya. Sa balita sa TE. Bata pa pero napakagaling na ni Silly. Lakas ng loob sa larong Battle Royale. Nag-invest ng 50 milyon. Mataas na risk, mataas din ang balik. Ito mismo ang kulang sa aming mga matatandang shareholder. Li Wanmeng. Ipakikilala kita. Ito si Hu Chongwei. Pangalawang tiyuhin ni Hu Chen. Pangalawa rin siyang pinakamalaking shareholder ng kumpanya namin. Ang galing mo talaga, kaya mo ring makuha. Ang ganyang kalaking deal. Li Wanmeng, bastos ka. Isang maliit na deal lang yan. Akala mo kung sino ka na, pati ba naman si Dad? Wala kang galang? Si Eho, sa tingin ko hindi na natin kailangan magkamayan. Puro mga try hard tong nasa kwarto, wala ni isang worth pakilalanan. Kuya, masyadong mayabang yung dinala mo dito. Esensya na, second uncle. Si Liwanmeng hindi siya marunong makisama. Hindi talaga siya magaling sa socializing. Sana huwag niyong damdamin. Ngayon, Siya naman ang magpapaliwanag. ng ilang detalye ng recent investments. Sinong may sabing umupo ka? Upo ako kung gusto ko, may magagawa ka ba? Ano ba talagang plano ni Liwanmeng? Anong ginagawa niya? Ano ba tong ginagawa mo? Sasabihin ko na lang ng diretsyo, pumunta ako dito. Hindi para turuan kayo ng kahit anong detalye. Kayo kasing mga makalumang pag-iisip, maiintindihan nyo ba? Kuya, ano pang hinihintay mo? Ang mga taong walang galang na ganito. Kahit may konting galing sa investment. Eh ano naman? Maami na kung nakitang investment genius. Akala mo kung sino kung umasta. Li Wanmeng, alam mo ba na ang mga nandito ay stockholders ng kumpanya? Bawat isa sa kanila. Ay nag-ambag. Para sa pag-unlad ng kumpanyang ito. Eh ano naman? Puro na lang upot pakinabang. Bukod sa pagsipsip ng dugo ng kumpanya. Wala nang silbi. Kung ako si Presidente Huo, sinibak ko na kayong lahat. Kuya, ganitong klaseng meeting. Ayoko nang marinig. Xiao Yu, mga board members, tayo na. Gumawa ng ganitong kalaking gulo. Nilait lahat ng board members. Dapat tanggalin na ako, di ba? Liwanmeng, tama na. Alam mo ba kung sinong mga tao ang kinagalit mo? Investment genius ako, di sibakin niyo ako kung kaya niyo. Akala mo di kita kayang tanggalin? Ako, Li Wanmeng. Paano mo nalaman? Nalaman ng alin? Li Wanmeng, tama ka. Ang kumpanya natin ngayon ay talagang bloated na. Maaming bahagi pa nga ang bulok na. Lalo na itong mga matatandang stockholders. puro intrigahan, Upot pakinabang lang. korupsyon. Dahilan ng taunang pagbagsak ng performance ng kumpanya. Dad, anong ginagawa mo? Sumasang-ayon ka sa kanya. Ang tito mo, si Xiao Yu, gumawa ng sariling grupo. Nakuha nila ang maraming stockholder. Malamang hindi na sa atin ang kumpanyang ito. Alam mo ba? Tito Ho, gusto ko lang naman talaga silang murahin. Wala talaga akong ganyan. Li Wanmeng, alam na alam ko ang mga plano mo. Ang tawag dyan, pagpapakita ng lakas para matakot ang kalaban. Hindi na pwedeng ganito ang takbo ng kumpanya. Kailangan nating kumilos ng mabilis at desidido. Li Wanmeng, Gusto kong ipaubaya sa iyo ang kumpanya. Nagbibiro ka lang di ba, Presidente Ho? Li Wanmeng, gusto kitang ilipat. Bilang executive director ng grupo. Tito Ho, hindi ko po talaga kaya to. Sige na, tanggalin nyo na lang po ako. May tiwala ako sa'yo. Ako, wala akong tiwala sa sarili ko. Bakit ang hirap-hirap ng mga tanggal sa trabaho? Ang mga huba. May tupak lahat sa utak. Hindi naman ako henyo sa negosyo. Aba, mabuti naman at may mapagbubuntunan ako ng galit. Huwag mo akong sisihin. Pinatawag mo yung locksmith para buksan pilit ang pinto. Akala ko tuloy magnanakaw ka. Bakit kasi hindi mo sinasagot tawag ko? Mag-isa kang babae sa bahay. Akala ko may nangyari sa'yo. Huwag kang malikot. Sino yun? Anak, nandito na si Mama. Nandito na si Mama. Tago ka na, bilis.
Ma, bakit hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka? Bakit? Bawal bang pumunta si mama rito? Pwede naman po, syempre. Anak, pumunta ako para sabihing mag-ayos ka bukas. Pagkatapos ng trabaho, sasama ka sa akin sa blind date. Ha? Ma, buhay pa si Papa. Bakit ka makikipag-date? Hindi ako, ikaw yun. Ako. Ma, ayoko ng blind date. Hindi naman ibig sabihin, pagkakita nyo, pakakasal agad kayo. Para kay mama, mabait itong binatang ito sa lahat ng aspeto. Gusto ko lang naman magkakilala kayo. Malay mo, magkasundo kayo agad. Ay naku, maumuwi ka na muna. Huwag mo nang alalahanin ang buhay ko. Aba, hindi muna ako aalis. Ha? Sige na nga. Bukas pa alis si Mama. Anyway, Pagtiyagaan mo munang matulog dito. huwag mong kalimutang mag-report bukas sa Who Group. Sa Tencent Games, pansamantala kang mag-resign. Ang bagal ng resignation. Mas mabilis kung diretso terminate. Sige, terminate na. Congrats, player. Natapos mo ang ikalawang termination challenge. Cash reward, 1,000,000. May isang raffle chance ka. Yes. Natapos din sa wakas. Tinanggal ka na nga, masaya ka pa rin. Xiaowan, buksan mo ang pinto. Ma, anong ginagawa mo? Matutulog na ako. Ha, kanina may narinig akong nagsasalita. Nasaan? Naku ma, mali lang ang dinig mo. Hindi soundproof ang bahay natin. Siguradong sa kapitbahay yung narinig mo. Sige. Matulog ka na ng maaga. Wala na. Bukas, may blind date ka, di ba? Xiaowan, anong ginagawa mo? Ma, hindi talaga yun ang iniisip mo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Magkasama ang lalaki at babae sa isang kama. Ano pa ba dapat isipin ko? Siya ang boss ko sa kumpanya. Nag-usap lang kami tungkol sa trabaho ngayon. Li Wanmeng. Yang tapang mong gumawa pero hindi umamin. Ano nang hitsura niyan? Xiao Chen, halika rito sa tabi ni tita. Xiao Chen, gaano na kayo katagal? Ma, kailangan ng umuwi ni President Ho. Gabi na rin sa labas. Hindi ikaw ang tinatanong. Xiao Chen, ilan kayong magkakapatid? Tita, nag-iisang anak po ako. Medyo mainitin ang ulo ng anak ko. Pero itong ugali niya, walang problema talaga. Ma, inaantok na ako. Matulog ka na rin. President Ho, umuwi ka na rin. Nga pala, Xiaowan, ihatid mo si Xiao Chen. Player, natapos mo na ang pangatlong termination challenge. Makakakuha ka ng 100,000,000 cash. Kapag na-terminate ka ngayon, makakakuha ka agad ng 100,000,000. Ikaw na nga yan. Bilisan mo, alisin mo agad yung bulok mong sasakyan. Sino ka ba? Bakit kita susundin? Ikaw. Anong klaseng tao to? Nandito ka pa mag-apply? Hindi ka tatanggapin ng Who Group. Umalis ka na. Sino ka ba sa Who Group? Kasama ka ba sa Board of Directors? Kumapasay ka rito, akala mo sino. Ako si Zhang Chen. May karapatan akong magdesisyon. Kung matino ka pa, mag-sorry ka na agad sa akin. Baka sakaling, mabigyan pa kita ng pagkakataon. Eh kung ayaw ko, Kung ganoon. Chairperson, malugod naming tinatanggap si C.E. Lee. Ipakikilala ko sa inyong lahat. Simula ngayon, si Jilly na. Ang magiging CE ng Who Group. C.E. Lee? Si,
Anong problema? Ilhang na may malaking sahod, masama ba ang pakiramdam mo? Hay, hindi ko po alam na kayo pala si Tilly. Ang galing talaga ni Zhang Shen. Kung bibigyan ng mataas na posisyon ang ganitong tao. Tiyak na agad akong tatanggalin ng board of directors. Ilhang, nakikita kong may taglay kang kakayahan. Simula ngayon, ikaw na ang ET supervisor. Salamat sa tiwala, si Ili. Ang sarap sa malaking kumpanya, may personal na magmamasahe pa. Mas okay to kaysa sa Tianxiang Gaming Company. Hindi ba kita inaalagaan ng maayos? Ikaw pala, Executive assistant mo na ako ngayon. Partikular na utusan mo dito sa Who Group. Makatauhan ito ng pangalawang tito at pinsan ko. Anong balak mong gawin? ipromote lahat at taasan ang sahod. Nababaliw ka na ba? Laki na nga ng impluensya ng tito ko sa kumpanya. Kapag inahat mo pa ang mga tao nila, di ba parang ibinigay mo na sa kanila ang buong kumpanya? Kung walang gulo, paano niyo ako mapapaalis? Ito ang bago yung trabaho. Sige, tingnan natin kung anong gagawin mo. Sige na, umalis ka na. President Lee, may kontratang kailangan ng pirma mo. CJ, Mahigit 100 metro ang kontrata. Pinirmahan mo agad? May iba pa bang kontrata? Dalhin mo lahat, pipirmahan ko lahat. Tinanggihan ka raw ni Lee? itaas mo ang ulo mo. Normal lang naman yun. Pinirmahan niya lahat ng kontrata. Ano? Baliw na sila, Dad. Dahil pinirmahan na ikaw si Liwameng. Ang kontrata, ibig bang sabihin? Pwede na nating isagawa ang plano na ubusin ang Huo Group. Huwag muna. Sa susunod na Who Group AI Contest, pwede nating samantalahin ang pagkakataon para mag-recruit ng talento. Dad, pakitang tao lang ang contest na yan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinapahalagahan nyo yan. Hindi natin kayang sagutin ang math problem na yan. Ni hindi nga tayo makakuha ng ticket. Ano bang alam mo? Mukhang malakas ang Who Group, pero sa probinsya lang yan. Tingnan mo sa buong mundo. Wala yan. Kung may makakapasok sa contest mula sa Huo, dodouble ng 10 bises. Ang halaga ng Who Group. 10 bises. Tara na, sos. Tama nga ang tingin ko kay Zhang Chen. Kasi simula pa lang, naglilinis na ng mga kalaban. Honey, Boss Lee, anong ginagawa niyo rito? Zhang, maganda ang trabaho mo lately. Keep it up. Naku, Boss Lee, ganun pa rin ako sa inyo. Eh, pinakagalaan niyo ako. Grabe. Tapos na yon. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Salamat, Boss Lee. Ingat po kayo. Iwan mo na lang dyan. Salamat sa tulong. Anong ginagawa mo? Baka kasi biglang mag-check si tita, kaya lumipat ako rito. Bahay ko to. Dapat nagpaalam ka muna. Na pala, pinalitan ko na ang lock. Ito ang susi. Maliligo muna ako. Liwanmeng, gising ka pa. Tulog na. Bukas na natin pag-usapan. Na-spray ng kamay ko. Pwede mo ba akong tulungan magpahid ng gamot? Nakapagpahid na ako. Bumalik ka na sa kwarto mo. Kung ayaw mo, ako na lang. Li Wanmeng.
Boss Ho, anong atin at napadaan kayo? Kamusta naman? Magaling. Magaling ang ginagawa mo. Iyong mga kapatid mo, hindi na mapakali. Sunod-sunod ang galaw nila sa kumpanya. Sa tingin ko, malapit na silang umatake. Pino-promote ko silang lahat, may increase pa. Tapos sasabihin mong magaling ako. Siyempre, iyan ang galing mo. Gawin ang kabaligtaran para ma-corner sila. Hindi ako natatakot na kumilos sila. Kinakatakot ko, yung hindi sila gumalaw. Ito ang tanong para sa AI Innovation Contest. Tingnan mo. Kapag na-solve mo ito, makakakuha ka ng ticket papasok sa AI Innovation Contest. Importante ba talaga yung AI Innovation Contest? Siyempre naman, Ang AI Innovation Contest. ang pinakamahalagang kompetisyon sa mundo ng tech. Kung may kumpanyang makakakuha ng ticket papasok, Ibig sabihin noon, may malaking potential ito para makakuha ng maraming investors. At kung makuha mo pa ang unang pwesto, sa susunod na 50 taon, ikaw na ang mangunguna sa industriya. dapat seryosohin mo yan. CJ, naiintindihan ko. Kung walang pili, auto ang sistema. Congratulations, player. Nakuha mo ang reward, Math Mastery 200 years. Liwan Meng, nabalitaan ko tungkol sa AI Innovation Contest. Lumabas na raw ang math problems. Nasaan? Nasa akin. Ikaw, Liwan Meng. Alam mo bang original copy ito ng exam? Sinong nagsabing sulatan at guhitan mo to? Original copy ito. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang contest na to? Liwan Meng, tapos ka na. Kahit ang chairperson, hindi ka maliligtas. Liwan Meng, bakit mo pinunit ang exam? Pinunit ko na, di pinunit. Wala namang makakasagot niyan. Kuya, ang taong ganyan, paano magiging CEO ng kumpanya? Iminumungkahi kong tanggalin siya. Tama. Simula nang pumasok si Liwan Meng. Puro padrino na lang, yang si Zhang Chen Sayar. Ang dami ng tinanggal na magagaling na empleyado. Suportado ko ring tanggalin siya. Sige, tanggalin niyo na ako. Liwan Meng, sobra ka na talaga ngayon. Ipinapaalam ko sa lahat. Sandali. Xiao Chen, alam mo ba kung gaano kahalaga ng AI Innovation Contest sa feature ng Who Group? Seo Chen, Kahit ako, hindi ko kayang iligtas si Liwan Meng. alam ko kung bakit pinunit ni Liwan Meng. Ang exam na yan. Kasi na-solve na niya. Impossible. Ano problems ng innovation contest? Puro algorithms yan. Ang pinakamagagaling na mathematician lang. Ang makakasagot, palang depensahan ang girlfriend mo. Gumagawa ka ng ganyang kataang dahilan. Nasabi mo pa talaga yan. Wala pang 10 tao sa bansa ang makakasagot niyan. At yak na wala roon si Liwan Meng. Paano naman niya masasagot yan? Pati ganyang dahilan iniimbento mo? Mahina naman talaga ako sa math. Baka hindi ko kaya. May submission portal sa official website. Kung nasagot ba niya o hindi. Submit mo, malalaman natin. Tama ang sagot. Paano nangyari to? Tama nga. Liwan Meng, ang galing mo. Ikaw ang kauna-unahan sa Who Group. Sinulat ko lang yun ng walang effort. Impossible, ang Who Group. Nakapasok sa AI Innovation Contest? Samba lang yon. Iyak na samba lang yon. Tama ka. Samba lang talaga. Sige na, tanggalin niyo na ako. Mga kasama, dahil nasagot ni Liwan Meng ang problemang ito, unang bises na makakasali ang Who Group sa AI Innovation Contest. Totoo ba to? Nagsulat lang ako ng kung ano-anong numero. At nasagot ko na pala. Sa mga susunod na kailangan nating pagbutihin ang paghahanda para sa AI Innovation Contest. Kahit hindi tayo manalo ng unang pwesto, kailangan nating ipakilala ang pangalan ng Who Group. Boss Who, samba lang talaga yon. Liwan Meng, bihira na ang tulad mong humble na kabataan ngayon. Naniniwala akong makakamit mo ang magandang resulta.
Ang babaeng yon na si Li Wanming. Paano niya nasagot yon? Nakapasa lang naman sa preliminary round. Ano bang big deal doon? Ano bang alam mo? Unang business ito ng Who Group sa AI Innovation Contest. Yang mga nag-alangang shareholders. Tiyak nakakampi na kay Hu Zixing mula ngayon. Huwag kang mag-alala, Dad. Ang organizer ng AI Innovation Contest ay si Hu Zi. May alitan si Hu Zi at Li Wanming. Siguradong hindi niya hahayaang manalo si Li Wanming. Ano man ang mangyari, Kailangan nating maubos agad ang pondo ng Who Group. ang Live Innovation Contest ay may 3 bahagi. Ngayon, algorithms ang paksa ng written exam. Wala naman akong alam sa math. Bahala na kung ano maisulat ko. Ang top 10 sa bawat bahagi ay siguradong mapapansin. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng tech companies ay sineseryoso talaga ang Live Contest. Nandito na si Wei Shen. Si Wei Shen, ang Olympia champion, nandito rin pala. Magkakaalaman na talaga ngayon. Nabalitaan ko na diretso na siya. Nakapasok sa ikalawang bahagi ng contest. Siya mismo ang gumawa ng algorithm problems para sa contest. Natural lang na diretsyo na siya. Balita ko, nahulaan mo lang ang qualifying problem ng contest. Sinwerte ka lang talaga. Miss Yu, ang tagal na natin hindi nakikita. Huwag kang feeling close. Unang bahagi ng AI Innovation Contest, Algorithms. Kung sino ang makakasagot sa math problem ni Wei Shen ng pinakamabilis, ang siyang magiging unang pwesto sa elimination round na ito. Sobrang hirap naman nito. Sino ba namang makakasagot niyan? Ito ang isa sa 7 pinakamahirap na math problems sa buong mundo. Hindi lang yan, pinalakas pa yan ni Wei Shen. 10 bises na mas mahirap kaysa dati. Walang makakasagot niyan. Ganito ba talaga kalaki ang agwat natin sa mga henyo sa math? Kung may makakakuha ng resulta, Sa loob ng isang araw, diretso na siya sa susunod na round. Makakasali na siya sa ikalawang bahagi. Si Yawan, naiintindihan mo ba? May kasabihan ako na gustong-gusto ko. Pantay-pantay ang lahat sa math. Alam mo kung alam mo. Yun lang yun. 3 taon kong pinag-aralan ang problemang ito bago ko nakumpleto. Sa alam ko, sa kasalukuyang antas na math dito sa bansa, malamang na walang makakasagot nito. Ganito kahirap ang problemang ito. Kaya ba niya? Nasagutan niya? Paano nangyari yon? Ang bilis mong nasagutan ang problemang yan. Wei Shen, anong sinasabi mo? Basta-basta lang yang sinulat yan. Ibinibilang rin ba yan? Director Hu, ikaw ang pangunahing organizer dito. Pero pagdating sa math, tama ay tama, mali ay mali. Hindi ko alam kailan pa ako naging ganito kagaling sa math. Miss Lee, ako ang punong koordinator ng kompetisyong ito. Congratulations! Ikaw ang nagawa ng gusto sa ating away competition. Si Yawan, ang galing mo. Sandali lang masyadong padalos-dalos itong kompetisyon ninyo. Paano ako naging first place? Miss Lee, masyado kang humble. Wei Shen, imposibleng nasagutan niya yan. Siguradong dinaya niya yan. Director Hu, ang sagot sa problemang yan. Nasa isip ko lang. Ibig mong sabihin, ako ang nag-leak sa'yo? Paano ko pagdududahan si Wei Shen? Miss Lee, mula ngayon, dapat sumali ka palagi sa mga kompetisyon namin. Hindi ko talaga alam yan. Mga kasamahan, nailipat na lahat ng assets. Oras na para harapin si Hu Zixing. Sisihin niya ang sarili niya sa pagtitiwala sa maling tao. Pinilit kasi niyang itulak si Li Wanming sa posisyon ng CE. Kuya. Wei, bakit mo dinala ang mga board members dito? Kuya, mula nang itaas mo si Li Wanming bilang CE ng kumpanya, nagkakagulo na ang buong kumpanya. Napagkasunduan namin ng mga board members na hindi ka nakarapat-dapat maging chairperson. Director Hu, para sa katatagan ng kumpanya, dapat tanggalin mo agad si Li Wanming at bumaba ka na sa pwesto. Ganito rin ba ang tingin ninyong lahat? Kuya naman, kung mapupunta sa akin ang kumpanya, Hu pa rin naman ang apelyido. Mas mabuti na to kaysa sa iba. Kuya, kasalanan mo ang maling tiwala. Pinili mo pang panigan ang babaeng gaya ni Li Wanming. Ischedule mo ako para makipag-usap sa kumpanya nila. Ipagpatuloy nyo lang. Kuya, alam kong ikaw ang nagpalago sa kumpanya nito. Alam kong ikaw ang bumuhay itong laswa. Hindi madali yun. Basta. Hello, MR Pete. Pesensya na. Puno na ang schedule ko at hindi na namin tatanggapin ang investment ninyo. Hu Zixing. Nakikinig ka ba sa akin? Kita mo na, pumasok si Li Wanming bilang champion ng AI contest.
Directors, panalo na si President Lee sa AI contest. Sa algorithm division pa, daan-daang kumpanya sa loob at labas ng bansa. Gusto makipag-deal sa Huo Group. Tuloy pa ba ang kudeta? Kung babagsak si Chairman Huo, di mawawalan pa ng panibagong investment ang Huo Group. Chairman Ho, kanina kasi, nalito lang kami. Nalinan lang kami ng iba. Patawad po. Impossible 2. Ang babaeng yan, champion. Champion. Paano siya magiging first place? Sa totoo, kaya siyang manalo. Hindi ko rin alam paano nangyari. Huwag kayong maniwala sa kanya. Niloloko lang kayo ng babaeng yan. Champion. Panahon na ng internet. Totoo o peke, madaling malaman online. Totoo to, nanalo talaga si President Lee ng first place. Imposibleng manalo si Lee Wanmeng. Kasi hindi mo kasi. Talaga kilala si Lee Wanmeng. Kung gaano kagaling ang champion na yan. Mas magaling pa nga ako sa kanya. Si Lee Wanmeng, ang una niyang ginawa sa kumpanya, bigyan ng posisyon ang mga tao ninyo. Binigyan niya kayo ng respeto, di ba? Kasi inisip niya ang samahan ninyo. Hindi naman iyon ang intensyon ko. Pero ikaw at si Xiao Yu, imbes na magpasalamat, lalo pa kayong naging kahaman. Nasa na siya. Kaya napilitan si Lee Wanmeng na lumaban ng patas. Lee Wanmeng, napakatuso mong babae. Hindi ko talaga sinasadya yon. Kayong dalawa naman, pumunta kayo kay Lee Wanmeng na may dalang malaking kontrata. Dapat ay pumayag na si Lee Wanmeng sa inyo. Pero lalo lang kayong naging sakim at kahaman. Akala nyo ba kayo ang nakinabang? Pero hindi nyo alam. Si Lee Wanmeng, lahat ng galaw nyo, kontrolado niya. Naiintindihan nyo ba? Ang 100 milyon ko. Sorry, Xiaowan. Dati nagduda pa ako sa'yo. Hindi ko inakala. Naplano mo na pala ang lahat. Hay, hindi ko talaga alam. Dahil sa pinagsamahan natin, simula bukas, bawat isa sa inyo, ibigay nyo ang 10% ng shares nyo sa Huo Group. At huwag na kayong makikialam sa mga bagay sa kumpanya. Ikaw, Dad, maghintay lang kayo sa akin. Lee Wanmeng, ang galing mo. Xiao Chen, bukas papuntahin mo si Lee Wanmeng sa bahay para kumain. Maghahanda tayo ng salo-salo ng pamilya. Xiao Yu, Dad, gising ka na? Tulungan mo akong bumangon. Kumusta na ang Huo Group? Sumunod ang lahat sa hiling ni Tito. Ibinigay namin ang 10% na shares. Ngayon, hawak na ni Tito ang 60% ng kumpanya. At lahat ng ito ay dahil kay Lee Wanmeng. Hindi pwedeng palampasin to. Dad, huwag kang mag-alala. Bukas ng gabi, kakain si Lee Wanmeng sa mansyon ng mga Huo. Sisiguraduhin kung mapapahiya siya ng tuluyan. Kapag bumagsak si Lee Wanmeng, ang AI contest. Wala nang kinalaman sa Huo Group. Magkakaroon pa tayo ng pagkakataong makabawi. Detected, hindi pa tapos ng player ang challenge. Isang araw na lang. Kapag hindi natapos, magkakautang ng 100 milyon. Bakit parang ang lungkot ng mukha mo? Wala naman, masaya ako. May paraan ba para matanggal ako sa trabaho? Lee Wanmeng, Alam kong ako ang may kasalanan doon sa kumpanya. patawarin mo sana ako. Alam mo, masyado kayong nagmamadali ng anak mo. Ha? Si Lee Wanmeng, di ba? Siya yung first place sa AI Innovation Contest. Kilala siya. Pati mga magulang ko sa abroad, alam kung sino siya. Ito pala yung pinsan kong si Zhang Suyao. Nag-aral siya sa ibang bansa. Cheers! Sir, may kailangan po sa inyo si Master. Hintayin mo lang ako dito sandali. Babalik ako agad. CJ, Hoy, huwag kayong tumigil. Inom pa. Lee Wanmeng, anong nangyayari sa'yo? Hindi na ba kaya? Wala na si Huo Chen. Bilisan natin. Bahala ka na sa kanya. Pagkatapos nito, gusto ko ng 10% parte sa Huo Group. Malinaw ba yan? Ika, Kayo, pinsan, makinig ka muna sa akin. Si Lee Wanmeng ang unang lumandi sa akin. Lee Wanmeng, hindi ako makapaniwalang ganyan kang klaseng babae. Suyao, magpaliwanag ka. anong ibig sabihin nito? Hindi naman ganito si Lee Wanmeng. Ah, hindi pa kayo umalis na? Tapos nalasing siya ng husto. Sabi niya nahilo siya, tapos pinauwi niya ako sa kwarto niya. Noong una tumanggi ako, pero hindi na siya makatayo. Kaya inihatid ko na lang siya pabalik sa kwarto. Tapos bigla na lang, Tama na. Dad, kanselahin na natin yung engagement. Sandali. nakainom lang naman si Lee Wanmeng. Misunderstanding lang to.
Hindi ako magpapakasal sa babaeng ganyang kabalandra. Simula ngayon, wala nang kinalaman ang Who Group sa kanya. Pinsan, pesensya na. Saich po. Susunod ako sa desisyon mo, Dad. Liwanmeng, gising ka na. Bakit maliwanag na? Alo ka. Sasabihin ko sa'yo, dapat kahapon pa. Gusto ni Tio na magpakasal ka kay Ho Chen. Kung na-engage ka sana kay Huchen. Di sana hindi ka na matatanggal. Na-engage na ako. Sayang. Isang hakbang na lang, papasok ka na sana sa pamilyang mayaman. Yung ininom mong alak kagabi. May nilagay sila. Ako ang gumawa ng lahat para sirain ka. Anong sinira mo sa akin? Ako ang naglagay ng gamot at inutusan ko si Tsuyaw. Na-frame ka. Ngayon, hindi ka na CEO ng Hu Group. Wala ka ng kinalaman sa pamilyang Hu. Natanggal ako. Tama, CEO ka pa naman. Number 1 ka pa naman. Talo ka pa rin, di ba? Wala ka ng lahat. Congratulations, player. Natapos mo ang ikatlong termination challenge. Gantimpala, 100 million cash. May isang raffle chance ka. Binabawi ko ang pangmamaliit ko sa'yo. Isa kang mabuting tao. Hi. Ano ba yan? Ang hirap talagang intindihin ng mga lalaki. Xiao Chen, iniisip mo pa rin ba si Liwanmeng? Dad, ayoko nang marinig ang pangalan niya. Buksan mo. Ano to? Yung ininom ni Liwanmeng, may nilagay. Xiao Chen, niloko ka. Alam mo ba? Paano nangyari yon? Gusto ko sanang sabihin sa'yo agad na may kakaiba rito. Pero galit na galit ka noon. Sex na. Ngayon, madali nang sabihin. Kakaalis niya sa kumpanya. Mas pinili niyang mag-apply bilang janitor kaysa istorbohin ka. Pag-isipan mong mabuti. Bakit hindi mo ipinaliwanag sa akin? Harangin niyo yung tao sa unahan. Liwanmeng, nakita ulit tayo. Ang galing mong magtago math genius. Miss Hugh, huwag kang mag-alala yung huling nangyari. Hindi ko rin inakalang ganoon ang kalalabasan. Hindi mo inakala. Paano mo ba ako pinangakuan? Dukutin mo ang mga mata niya. Miss Hugh, may paraan ako. Para makasama mo si Ho-Chen. Sa tingin mo maniniwala pa ba ako sa'yo? Miss Hu, Alay ko si Ho-Chen, alay ko ang pagtulong niya. Kapag nangyari na ang dapat nangyari, wala siyang magagawa kundi panagmutanda. sandali. Yan din ang sinabi mo noon. Pero pareho lang ang kinalabasan. Miss Hugh, pangako, aksidente lang yung huli. Ngayon siguradong magtatagumpay tayo. Ito na ang huling pagkakataon mo. Babantayan kita ng husto. Huwag kang magloloko sa akin. Nandito ka na pala. Sorry, hindi ko alam na pinagbintangan ka lang pala. Ano bang pinagsasabi niya? Ay, wala naman. Ako rin naman may pagkakamali. Alam ko na ang lahat. Si Hoyo pala ang naglagay ng pampatulog sa inumin mo. Ang lambing mo naman masyado, nakakatakot ka tuloy. Sabi sa libro, ang yakap ang pinakamahusay na paraan para aliwin ang isang tao. Anong klaseng libro yan at pati yan itinuturo? Hindi mahalaga kung anong libro. Ang mahalaga, gusto kitang aliwin. Huwag mo akong papatagalin. Bilisan mo. Nauuhaw ka na ba? Uminom ka muna. Anong klaseng tubig ito? Ang sarap inumin. Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Paano nangyari yon? Bilisan mo. Kailan pa ako sasali? Kung gusto mo, uminom ka pa. Huwag na. Naparito ako para humingi ng tawad. Inumin mo lahat yan, saka ko tatanggapin ang sorry mo. Anong ginagawa mo? Liwanmeng, anong ginagawa mo? Huchen, Okay ka lang ba? Wala ka bang nararamdaman? Naglakas loob siyang painumin ka. Hindi ko siya palalampasin. bitawan mo ako. Okay lang ako. Liwanmeng, okay ka lang ba? Ginanyan ka na nga. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Miss you, pribado kong buhay to, wala kang pakialam. Wala talaga akong alam, promise. Tara na. Liwanmeng, Niloko mo na naman ako. Pagbabayaran mo to.
Bantayan nyo, yang si Liwanmeng. Kahit saang kumpanya siya mag-apply, siguraduhin yung matatanggal siya. Gusto kong maging basura siya sa North Province. Galit sa kanya ang lahat. Nakauwi na ako. Pwede ka nang umalis. Na nahihilo ako, Ano? Ngayon palang umepekto ang gamot? hindi ko alam. Siyawan, ang lamig ng katawan mo. Ang sarap mong yakapin. Siyempre, hindi mo alam. Pakawalan mo muna ako, please. Ayoko. Ang sarap mong yakapin. Liwanmeng. Mahal mo ba talaga ako o hindi? Ano? Anong sinabi mo? Liwanmeng. Gusto kita. Hoy, Chairman Hu, papayag na mag-invest ang Hu Group sa atin. Basta sisantehin natin si Miss Lee. Kahit anong kondisyon pa ang ibigay ng Hugh. Hindi ako papayag. huwag mo silang pansinin. Pero mawawalan ka ng trabaho nito. Mas mabuti nga. Nakumpleto ng player ang ika-4 na termination challenge. Gantimpala, isang Rolls Royce at isang raffle chance. Yes. Nakuha ang martial arts mastery 100 years. Yes, Si Santi ka na nga, bakit ang saya-saya mo pa? lihim na hindi pwedeng ibunyag. Miss Hu, kung gusto mong makuha si Hu Chen, pwede mong pabagsakin muna ang Hu Group. Matutulungan ka namin, Miss Hugh. Hurin kayo. Paano ako maniniwala sa inyo? Si Xiao Yu ang may pakana. Pamapalaya si Liwanmeng sa Hu Group. Ngayon, dapat naniniwala ka na sa sinseridad namin, Miss Hu. Pero dahil kay Liwanmeng, nanalo ang Hu Group ng unang pwesto sa AI contest. Kaya naging paborito sila ng mga investor. Handa kayong isakripisyo yon? Papatunayan ang sinseridad namin, makikipag-alyansa kami sa Hu Group. Para siguruhin si Liwanmeng. Ay hindi na makakahon. Sa North Province. May punto ka. Maglaro tayo, papasukin, sa kasisantehin. Para maramdaman niya kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Congrats! Welcome ka na sa kumpanya namin. Sigurado ka ba? Ang ina-applyan ko kasi ay ang posisyon ng Vice President. Sigurado ako. Naniniwala akong kaya mo yan. Sige, asikasuhin mo na ang onboarding mo. Sige, go. Liwanmeng. Bisa sa bagong evaluation ng kumpanya sa'yo, hindi ka na nararapat na manatili at magtrabaho rito. Tanggal ka na. Ang dami mo pang sinasabi. Umalis ka na. Ang ganda naman ng kumpanyang to. Congrats, player. Natapos mo ang ika-5 termination challenge. Reward, French Mastery 100 years. Wow! Yes, Congrats, player. Natapos mo ang ika-6 na termination challenge. Reward, Programming Mastery 100 years. Congrats, player. Natapos mo ang ika-7 termination challenge. Reward, Cooking Mastery 100 years. Congrats, player. Natapos mo ang ika-8 termination challenge. Reward, Cash na 100 million. Congrats, player. Natapos mo ang ika-9 na termination challenge. Reward, Martial Arts Mastery 100 years. Dad, nandito na si Liwanmeng. Pasok ka, Xiaowan. magandang gabi po, Tito Ho. Family dinner lang ngayon, huwag kang mahihiya. Maupo ka na. Ngayon lang kusang nagluto si Dad, kaya maswerte ka. Xiaowan, maupo ka na. Xiaowan, Nakikita kong naayos na ninyong dalawa ni Xiao Chen ang hindi pagkakaunawaan. tuwang-tuwa talaga ako, Tito. Pero mag-ingat ka. Si Hu Chongwei. Nahanap na niya ang Hu Group. Anong kinalaman yan sa akin? Hindi mo ba napapansin? Kahit anong gawin mo. Kahit anong trabaho ang makuha mo, agad kanilang tatanggalin. Halatang sinasadya nilang paglaruan ka.
Siyempre naman. Hindi ako papayag na magpatuloy pa ang ganito. Hu, Tito. Huwag po kayong makialam. Ziawan, bukas sa ikalawang round ng Lie Innovation Contest. Huwag ka nang sumali. Ang tito kong pangalawa at ang pamilya ko. Tiyak na pahihirapan ka nila. Kung ako ang magiging first place. Hindi ba't lalo nila akong kamumuhian? Pero Xiaowan, Halatang sinasadya nilang sirain ka. Anak, bilang CE ng WHO Group, Ipapaalam ko sa kanila. na hindi sila pwedeng manggulo sa iyo. Hu, Tito, huwag na po kayong makialam. Gusto kong kamuhian nila ako. Nang todo. Sa tingin mo, pupunta ba si Chen ngayon? Huwag kang mag-alala, Miss Hu. Walang Hu and anyone. Lubos na siyang nawalan ng pag-asa. Nasa vulnerable state siya ngayon sa pag-ibig. Kung magiging mas assertive lang ng kaunti si Miss Hu. Tiyak na makukuha mo siya. Huwag kang mag-alala. Determinado ako. Miss Hu, nandyan na si President Hu. Hu Chen, bakit kasama mo siya? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa'yo? Ako ang may pakana ng lahat noon. Matagal ko nang naimbestigahan. Ako, Chen, hindi mo pa ba nakikita ang totoong ugali niya? Kung aawayin ko ulit si Huzi. Lalo lang niyang didibdibin ang trabaho ko, di ba? Presidente Hu, ayusin mo ang pananalita mo. Sino ka para tawaging Chen siya? At sa tingin mo deserve mong tumabi kay Chen? Li Wanmeng. Nagtataka ka ba kung bakit lahat ng kumpanya sa buong North Province inatanggal ka agad pagkapasok mo pa lang? Tama. Kami ni Presidente Hu ang may gawa niyan. Ha. Aray, Li Wanmeng, hindi ka pa ba nakakaunawa? Mula ngayon sa buong North Province, wala nang kumpanyang tatanggap sa'yo. At kung may magtangkaman, Tatawagan ko agad sila. para sibakin ka. ha. Salamat ha, Presidente Hu. Napakabuti mong tao. Hu Chen, Tandaan mo. huwag mo akong sisihin kung naging mabagsik ako. Sarili mong desisyon to. Kaya mo yan. CJ, Inaanunsyo ko, opisyal na magsisimula ang ikalawang round ng Yai Innovation Contest. Siya ang pinuno ng White Hat Alliance, si He Yuanqi. Palakpakan natin siya. Ang ikalawang round ng Yai Contest. Ay tungkol sa AI application, Firewall. Ito ang peder na nagproprotekta sa lihim. Napakahalaga nito. Basta ang program na gagawin nyo ay makakapigil. Sa ikatlong wave ng pag-attack ng White Hat Alliance, ayun na ang panalo sa ikalawang round. Ang pinakamalaking hacker group sa bansa, ang White Hat Alliance. Sinong makakapigil sa atake nila? Patay na. Sigurado matatanggal na ako. May 10 minuto pa kayo para gumawa ng programa. Pwede na kayong magsimula ngayon. May virus ang computer ko. Li Wanmeng, nilagyan na nila ng pinakamalakas na virus. Ang computer mo nang patago. Mag-enjoy ka. Sa regalong inihanda ko para sa iyo. Congratulations, player! Nakumpleto mo ang ika-6 na Termination Challenge. Gantimpala, Programming Mastery 100 years. may isang uri ng program na ang firewall ay gawa mismo sa virus. Kapag inatake ito, ibabalik nito ang atake sa kalaban. Hu Chen, wala na si Li Wanmeng. May inihandang virus na sa computer niya ng patago. Talagang hindi siya makakasulat ng kahit anong program. Hindi ito patas. Hindi ba kayo natatakot na malaman ng mga opisyal ng Lie Contest? Siya lang naman ang nakakaalam na may problema ang computer niya. Ikaw, Sage, tapos na ang oras. Ang mga hindi nakatapos ng program, labas na kayo. Teka, may nakalimutan ba kayong tao? Director Hu, lahat ng kalahok na hindi nakatapos sa itinakdang oras ay tinanggal na. Siya, siguradong hindi niya natapos yan. Pasensya na, pero matatapos na ang pangarap mo, tapos na ako. Impossible yan. Hindi niya kayang tapusin yan. Anong program ba ang ginawa mo? Subukan mo mamaya, malalaman mo rin. Ginoong He, ibig mong sabihin tapos na siya. Yung program na ginawa niya, hindi ko rin maintindihan. Basta kaya nitong hangan ang ikatlong atake. Siya na ang unang pwesto sa ikalawang unit.
Iyan ang White Hat Alliance. Mukhang astiga. Director Hu, bakit hindi tinanggal si Li Wanmeng? Hindi ba't may gumalaw sa computer niya? Paano ko malalaman? Simulan na ang atake. Ayaw ba nilang depensahan yan? Itong White Hat Alliance ay hindi ordinaryong mga hacker. Nakayanan nyo ang dalawang atake. May ibubuga pala kayo. Simulan na ang ikatlong atake. Hindi patas to. Gumamit kayo ng 200 na computer. Paatakihin kami. Walang bisa ang protesta. Ang AI contest na, to ay para sa line ang pinakamahuhusay sa lahat. Pa sa isang henyo, ang ganitong klaseng atake ay wala lang. TSK. Nakayanan mo hanggang ngayon, kaya nga ikaw ang unang pwesto. Sa algorithm unit. Ngayon, panahon na para gumanti ako. Simulan ang kontra-atake sa amin. Paano nangyari ito? Paano mo nagawang gumanti? Yan na ba ang presidente ng White Hat Alliance? Yan na iyon. Imposibleng manalo ka. Siguradong nandaya ka. Boss Hu, buong proseso ng laban ay minanmanan ng White Hat Alliance. Imposibleng may makapandaya. Nilagyan ko na ng virus ang computer niya. Imposibleng matapos niya yon. Boss Hu, Ano? Di inaasahan. Nagawa pala niya ang ganun bagay. ibig mong sabihin, ginalaw mo ang computer ng contestant? Bahala na. Sigurado akong nandaya siya. Tama, may virus nga ang computer ko. Ginamit ko ang virus para sa firewall. Parang inatake niya ang sarili niya. Kalbohan. Walang taong kayang gawin yan. Iminumungkahi ko na i-disqualify si Li Wanmeng. Boss Hu, Paano mo nagawa ang ganun ng bagay? Inuno ako. inaanunsyo ko, tinatanggal ang pagkakakilanlan ng Hu Group bilang partner. Hindi papayagan ng AI Innovation Contest. Ang kahit anong pandaraya o paboritismo. Kasalanan mo to. Alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ng pamilya Wu para sa laban na to? Boss Hu, hindi ko rin alam na ganito pala kagaling si Li Wanmeng. Mga tauhan, palayasin ninyo silang dalawa. Bawal silang makipag-partner sa kahit anong kumpanya. Li Wanmeng, papanagutin kita sa lahat ng to. Boss Hu. Boss Yu, tuloy mo lang ang pagkamuhi mo sa akin. Maghintay ka lang. Congratulations, MS Lee, for winning first place in the AI Innovation Contest. Actually, the real backer behind this AI Tech Contest is Haiqiang Tech. They're a leading tech company here and abroad. This AI Innovation Contest is meant to find truly talented people. MS Lee, if you're willing, you can skip the third round entirely and become the champion of the AI contest right away. You're hired. What's wrong? It's nothing. Napakalaki ng iyong tagumpay. You'll be rewarded with the ultimate grand prize. No. Hu Zisheng. I'll beat you to death. I want Hu Group no matter what. Are you going to give it to me or not? You're being unreasonable. You. Are you with me or with your dad? Say it. Dad. Did you hear that? Fine. No. What's wrong? Did you have a nightmare? Xiaowan. Actually, Haiqiang Tech is Elimong's company. After she divorced my dad, she went abroad and married a foreigner. Recently, she's planning to come back and expand here. Oh, so it's basically your own family's company. Actually, in her relationship with Elimong. Isn't that great? So I'm worried that once she finds out about us, she'll give you a hard time. That's actually perfect. You worked so hard to become first in 2 categories and got into a great company like Haiqiang Tech. Aren't you afraid they'll bully you? Actually, didn't join the contest to find a job. Then what for? To get them to fire me, of course. Ito nga pala, siya ang kampiyon ng ating AI Innovation Contest. Li Wanmeng, magiging creative director siya ng ating content department. Hello sa lahat, ako si Li Wanmeng. Sana po ay magtulungan tayo mula ngayon. Ang bago nating director ay kampiyon ng AI Innovation Contest. Hinamon ng henyo ang mga henyo at ang computer ni Director Lee sa contest. May nanabutahe pa nga, pero nanalo pa rin siya bilang kampiyon. Nakakabilib talaga. Director Lee, kung may hindi ka po maintindihan, pwede mo akong tanungin. Sige, salamat.
Mukhang pagod na kayong lahat, Direktor. Para sa kumpanya. Hindi kami pagod. Director, hindi ko pa po na-save ang EET ko. Director, Kalahati pa lang po ng program ko ang natatapos. Sinasabi kong pagod kayo, pagod kayo. Sige na, mag-party tayo. Tara na, tara, tayo na. Halika ate, tara, sabay ka. Oh, oh, oh. Tigil. Tumigil nga kayong lahat. Ikaw ba yung bagong creative director? Kampiyon ng YAI Innovation Contest, ha? Ako nga. Ganyan ka ba mamuno sa content department? Gumastos ng malaki ang kumpanya para sa YAI Innovation Contest. Pinili ka namin para magparty ka sa opisina. Tama, nag-party ako. Gumawa ka agad ng resignation letter at tanggalin siya. Bawiin lahat ng parangal niya sa YAI Innovation Contest, President Chen. Kailangan po ba nating ipaalam sa chairperson? Kasi, ang YAI Innovation Contest ay proyekto mismo ng chairperson. Hindi mo ba nakita ang ginawa niya sa opisina kanina? Tanggalin ka agad. Matatapos ko na rin sa wakas ang ultimate challenge. President Chen, hindi ko pwedeng tanggalin. Anong ibig mong sabihin? President Chen, may hacker na umatik sa ating network kanina. Dahil sa maagang brownout, naligtasan natin ang atake ng hacker. Henyo talaga si Director Lee. Ano? Director Lee, alam mo na pala, naatakihin tayo ng hacker. Hacker? Atake? Tama, kababalik lang natin sa bansa. Madalas tayong inaatake ng mga hacker. Napakahirap depensahan. At bagong establish pa lang ang server ng kumpanya. mahina ang firewall. Ang papatay ng kuryente at internet ang pinakamahusay na proteksyon. Director Lee, hindi ko inaasahan na sa unang araw mo pa lang. Agad niyang naresolba ang malaking krisis ng kumpanya. Talagang swerte ka sa kumpanya namin. Hoy, Huchen. ito si Mia. Siya ang nag-isang tagapagmana ng pamilya Mia. Sobrang pinapahalagahan siya ng pamilya. Sa hinaharap, karamihan sa mga negosyo ay ipapamana sa kanya. Xiaowan, maupo ka. Ma, siya si Liwan Meng, girlfriend ko. Kaya hindi ako magpapakasal sa ibang babae. Xiao Chen, ang Huo Group ay isang kumpanyang nagkakahalaga ng daang milyon. Kailangan mong maging mapanuri. Si Mia ay bihasa sa 4 na wika. Ang pamilya niya ay nasa trade. Yung babae, from di lang. May intindihan kaya niya. Kumusta, binibini? Mahal kita. Ano ngayon kung marunong ka ng French? Doctorate ako. Nakakuha lang ng ilang French lines sa T. Nagyayabang na. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Ma, ang mga tao na dinala mo rito. Ang unang nagyabang sa harap ng girlfriend ko. Tumahimik ka. Ako ang nanay mo. Kung sino ang papakasalan mo. Hindi mangyayari ng walang pahintulot ko. Hiwalay na kayo ni Dad. Kung ano ang gagawin ko, wala ka nang pakialam. Marhu, makinig ka na lang sa nanay mo. Sa pagpapakasal, dapat ay makatugma ang estado sa buhay. Anyway, Paano mo naman nalaman? na hindi kami bagay ni Huchen. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ipinagtanggol mo pa siya. Ngayon, ako o siya? Simula nang hiwalayan mo si Dad, itinuring na kitang patay na ina. Ikaw. Hindi ka karapat dapat maging nanay niya. Pinapagalitan ko ang sarili kong anak. Wala kang pakialam. Bitawan mo. Ma. Aray. Huchen, Huwag kang magkunwari, Huchen. Sinasabi ko sa'yo, tungkol sa nangyari ngayon. Umalis na tayo. bakit ganyan ang nanay mo? May gusto ka bang kainin? Si Awan, noong bata pa ako, iniwan na kami ng nanay ko. Hiwalay sila ni Papa, tapos umalis siya papuntang ibang bansa. Bakit mo biglang binanggit yan? Malamang hindi pa niya alam na ikaw ang champion ng High Innovation Contest. Hindi niya alam na director ka sa Hexam Tech. Kapag nalaman ng nanay mo, tiyak na magagalit siya. Tama ba, si Awan? Siguradong gusto mo ang trabahong ito. Hindi ba? Huwag kang mag-alala pagbalik ko. Kakausapin ko siya ng maayos para hindi kanya guluhin. Pakiusap, ipatanggal niya ako sa trabaho. Si Awan, hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Lalong hindi mo kailangang magparaya dahil sa akin. Hindi. Seryoso ako. Sabihin mo sa nanay mo. Talagang sigurado tanggalin niya ako. Tita, huwag mo hayaang makapasok si Liwan Meng sa pamilya. President Hang, Ang unang pwesto ni Liwan Meng. nakuha niya sa pandaraya. Hindi mo dapat siya palampasin. Kayong dalawa. May balak kayo, di ba? Ano gusto ninyo, President Zhang? Sana ay patuloy na isaalang-alang ng Haixiang Tech ang kumpanya namin. Pwede pang mapalalim ang kooperasyon ng dalawang kumpanya natin. Ita, kapag nagkagulo sa Who Group, huwag po kayong makialam. Hindi ko talaga gusto si Liwan Meng. Hindi ko rin kayo pipigilan sa balak ninyo. Ipapaunawa ko kay Hu Chen na kapag hindi siya nakinig sa akin, makikita niya ang kahihinatnan.
Sabi ni Chairperson tapusin mo ang mga files na to. Kundi tatanggalin ka. Alam na ni Jiang Mili kung sino ako. Hindi ako naniniwala dyan. Ikaw, ayaw mong gawin. Lumayas ka sa kumpanya ko. Li Wanmeng, kahit na nakuha mo pa ang championship sa AI Innovation Contest. So what? Hawak ka pa rin ni Jiang sa league. Li Wanmeng. Pulutin mo lahat ng mga files na yan ngayon din. Tapusin mo ang ET ng maayos, tapos umalis ka na. Hu Chen, siguro, kung nakikitaan kita ng konting talento, pwede pa kitang pagtrabahuin sa kumpanya. Nakakita na ba kayo ng Diyos ang naghahasik ng bulaklak? Anong pinagsasabi mo? Haha, Li Wanmeng, alam mo ba kung sino ang nagbigay ng trabaho mo? Sino ang nagbigay sa'yo ng plataporma? sarili ko mismo. MS Zhang. Tandaan mo, nagtatrabaho ako rito hindi dahil mayaman ka. Kundi dahil may kakayahan ako. Ha, kakayahan. Kung hindi dahil sa platapormang binigay ko, sino ka ba? Tanggalin si Li Wanmeng. Ipadala ang resume niya sa lahat ng tech companies. Huwag na huwag siyang tatanggapin kahit kailan. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Huwag mong pangarapin ang hindi para sa'yo. Gayon alam mo na. Ang agwat nating dalawa, di ba? Nakumpleto ng player ang Ultimate Challenge. Reward, 200 milyon. 200 milyon, yes. Boss Hu, ang mga naunang investment projects ng Hu Group ay pinagbabatayan ng withdrawal ng pondo. Nadamay pati kumpanya natin. Malaki ang butas sa ngayon. Nasaan siya? Boss Hu, ngayon ko lang din nalaman. Nag-resign na si Miss Lee sa Haiqiang Tech. Isa mo. Sage. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Medyo masakit pa rin ang ulo ko. Ano nang sabi ng doktor? Sabi ng doktor, baka kailangan ko pang magpahinga ng ilang araw. Sige, humiga ka lang. Ako na ang magpapakain sa'yo. Sandali lang. Gusto kitang pakainin ng ganito. Pwede bang huwag ka nang humiga? Yok, Bente, Hu Chen, bakit nandito ka pa? Hindi ka pa ba nadi-discharge? Hindi ba't inayos na namin lahat? Nang papilis mo para makalabas ka. madi-discharge. Kahapon pa siya gumaling. Ngayon, masikip na masikip ang mga kama sa ospital. Sa hospital, bilis na mo. Ibigay mo ang kama sa mga nangangailangan talaga. Mas okay na ang pakiramdam ko ngayon. Umalis na tayo. Hahaha. Hu Chen, hindi naman resort hotel ang ospital. Inadik ka na yata sa pagstay dito. Mula nang maghiwalay ang mga magulang ko, laging abala ang papa ko. Matagal nang walang nag-aalaga sa akin ng ganito. Walang nagmamalasakit. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Ikaw, ni hindi ka na tumatagal ng isang buwan sa isang trabaho. Mas mabuting alagaan mo muna ang sarili mo. Hi. So sana, Na makisama sa'yo, bilang ordinaryong tao lang, pero hindi ko inaasahan. na ang kapalit pala nito ay ang paglayo mo. Aaminin ko na, hindi na ako magpapanggap. Tama iyan. Ako nga pala ay isang bilyonaryo. Sige na, yung super bilyonaryo. Mula ngayon, asa na ako sa'yo, ang super bilyonaryo ng pamilya. Seryoso ako sa lahat ng sinasabi ko. Kung ikakasal tayo, Paano kung ibigay mo sa akin ang pamamahala ng pera? sige, basta may 100 million ka, magiging. House husband ako ng walang reklamo. Alaynan. Mga kaibigan, napakagandang araw ngayon. Ipinapahayag ko na. Simula ngayon, si Li Wanmeng na ang ating chairperson ng Hu Group. Palakpakan natin. May isa pang magandang balita. Si Awan, pinangako mo sa akin, papakasal ka sa akin, hindi ba? Jose Sheng. Ganyan mo ba inaalagaan ang sarili mong anak? Ma, Anong ginagawa mo rito? Hu Chen? Huling tanong ko na ito.
Kung pipiliin mo si Mia, kakalimutan ko na ang lahat ng nakaraan. Gusto ko. Ma, pumayag na si Xiaowan sa proposal ko. Fiance ko na siya ngayon. Kung hindi lang dahil anak kita, hinding-hindi mapupunta sa iyo ang arranged marriage kay Mia. Ibenta ninyo lahat ng hawak ninyong shares ng Who Group. Gusto kong makitang malugi ang Who Group sa loob ng 1 minuto. Hu Chen, may ituturo ako sa iyo ngayon. Papaluhurin kita at magmamakaawa ka sa akin. Tahimik. Nandidiri ako. Liwan Meng, akala mo ba porke? Chairperson ka na ng Who Group. Magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Sinasabi ko sa iyo, Hai Xiang Tech, Who Group, malaking hawak. Ibebenta namin lahat ngayon. Hindi kakayanin ng Who Group. Nasaluhin yan, isa lang ang kahihinatnan, bangkarot. Hahaha. Hay, Liwan Meng. Nararamdaman ko ang pagkaawa para sa iyo. Sabihin mo nga, para sa araw na ito. Ang dami mong ginawa, pero sa isang iglap, wala na lahat. Zhang Mili, Liwan Meng, manugang mo naman siya. Bakit mo ginagawa ito? Hindi ko kalanman kinilala na manugang ko siya. Hu Chen, wala nang ari-arian si Liwan Meng ngayon. Bakit hindi ka pa lumapit sa akin, anak? Hindi mo talaga naiintindihan kung ano ang gusto ko. Akala mo kaya nang bilhin ng pera ang lahat. Kahit ano si Liwan Meng, kahit maging ganoon siya habang buhay. Pakakasalan ko pa rin siya. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan ka matigas. Tapos na ba ninyong ibenta? Kapos na. Bangkarot na ngayon ang Who Group. Liwan Meng, ano pa kayang? Pakulo ang gagawin mo para masave ang kumpanya. Kulang ng pondo. Wala pang ni isa ang makakapaglabas ng ganyang kalaking halaga. Pwede nang bumili. Bumili. May ganyan ka bang pondo? May pumasok na malaking kapital. Bumabawi na. Napakalayo ng agwat ng pag-isip ng mga tao. Sa tingin ko, ang kabuwang yaman ni Liwan Meng ay ilang milyon lang. Saan manggagaling ang ganyang kalaking pondo? Huwag magmadali, maghintay lang. Paano magkakaroon ang Who Group ng ganyang kalaking pondo para sa market rescue? Ang Who Group, Paano nagkaroon ng ganyang karaming liquid assets? Mas marami pa kaysa sa pamilya Mia. Hindi ito koto. Naglabas ka ng ganyang kalaking pondo para ipitin ang Huo, Hai Xiang Tech. Ngayon malaman kapos na ang pondo mo, hindi ba? Hindi mo pwedeng gawin ito, ang Hai Xiang Tech. ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Hindi ko kayang gawin ito. Nang maglabas ka ng ganyang kalaking pondo. Para ipitin ang Who Group, naisip mo ba? Na hindi pwedeng gawin yon. Nagidra ang shareholders ng Hai Xiang. Ang malaking pondo para sa market rescue. Liwan Meng, maglabas ka ng pondo ngayon din para iligtas ang Hai Xiang Tech. Ginang Zhang, hindi ba nakakatawa ang mga sinasabi mo? Ma, bakit gusto mong kontrolin ang lahat? Noong ayaw ibigay sa'yo ni Dad ang Who Group, nakipaghiwalay ka. At nagpakasal sa ibang bansa. Ngayon bumalik ka. Gusto mo na naman akong ipakasal sa ibang babae. Naisip mo ba ang nararamdaman ko? Kilala mo ba si Xiaowan? Alam mo ba kung anong klaseng tao talaga siya? Zhang Mili, umuwi na kayo. Huwag na kayong babalik. Meng, alang-alang sa pagiging pamilya natin. Maawa ka naman. Yan ba talaga, Tito? Hindi ba nakakatawa? Nakakatawa rin para sa akin. Tama, nakakatawa talaga. Presidente Lee, laging abala pa rin? May house husband ako sa bahay. Kailangan kong kumita ng husto. Eh di dapat mag-invest ka muna sa asawa mo. Halimbawa, advance sa honeymoon budget. Sabihin mo na, bakit ka nagpapakita sa akin ng patago? Mag-report ako sa iyo, Presidente Lee, ng pinaka-importanteng schedule. Ano sa tingin mo dito? Noong tinignan mo yung magazine, matagal mong tinitigan. O ito, sobrang private ng isla na to. Sabi mo ayaw mo ng maingay. Ito, oras ng trabaho ngayon. Hindi ba hindi bagay pag-usapan to? Ako oras sa asawa ko, hindi naman trabaho. Juan, gusto kong bigyan ka ng pinaka-perpektong kasal. At pinaka-di ang honeymoon. Ikaw ang magdedesisyon ng oras. Ikaw ang pipili ng lugar. Ako, susunod sa lahat ng plano mo. Ang oras, sa susunod na buwan. Ang lugar. Dito. Tayong dalawa lang. Sige, dito na. Usapan natin pagkatapos ng kasal. Si Emerho at Emma Lee na lang. Wala nang Chairwoman Lee at Seho. Usapan yan. And with who? Siguraduhin mo rin ang magkaroon. Sisiguraduhin kong masisiyahan si Enith Lee. Siguradong masisiyahan si Miss Lee.